Opisyal nang isinali ng Los Angeles Lakers si Christian Coloco sa kanilang NBA Summer League roster sa Las Vegas. Ayon kay NBA insider Jovan Buha, muling lalaban si Coloco para sa Lakers matapos siyang bigyan ng two-way qualifying offer na nagtatakda sa kanya bilang restricted free agent. Matatanda ang si Coloco ay unang na-draft ng Toronto Raptors bilang ika-33 overall pick noong 2022 NBA draft. Ngunit pansamantalang huminto ang kanyang karera nang matuklasan ang blood clot issue, dahilan upang pakawalan siya ng Raptors para magbukas ng roster space. Nitong nakaraang off-season, binigyan siya ng Lakers ng two-way contract. Pagkatapos maklear ng NBA na makabalik sa paglalaro, nagpakita ng potensyal si Coloco sa kanyang pananatili sa G League kasama ang South Bay Lakers. Sa 12 games, nagtala siya ng 14.5 points, 7.9 rebounds, 1.8 assists, at 3.2 blocks per game habang may shooting splits na 54.5% mula sa field at 73.3% sa free throw line. Sa regular season, nakapaglaro si Coloco ng 37 games para sa Lakers kung saan nagtala siya ng 2.4 points at 2.5 rebounds per game sa loob ng limitasyon ng 50 games para sa mga two-way players. Ang kanyang pagsama muli sa Summer League ay indikasyon na nais pa rin ng Lakers na pag-aralan ang posibleng long-term fit ni Coloco sa kanilang rotation. Samantala, isang matinding trade proposal ang pinag-uusapan ngayon matapos ilabas ni Dan Favale ng Bleacher Report ang isang senaryong magpapakulo sa buong NBA. Sa trade na ito, ipapadala raw ng Los Angeles Lakers sina LeBron James at Bronny James papunta sa Denver Nuggets. Kapalit naman ng Lakers, sina Jamal Murray, Peyton Watson, rookie Darren Holmes at isang 2028 first-round pick swap. Ayon kay Favale, may rason ang Denver para ikonsidera ang ganitong galawan. Bukod sa star power at mentorship ni LeBron, maaari raw nilang makinabang sa long-term optionality na dala ng expiring contract ni LeBron habang sinisigurado ang pananatili ni Nikola Jokic sa championship contention. Dagdag pa rito, makakakuha sila ng matinding media spotlight sa pagpasok ni Bronny na tiyak na magpapasigla sa fan engagement ng franchise. Sa kabilang banda, malaking bagay naman ang maibabalik ng Lakers sa trade na ito. Si Jamal Murray, isang battle-tested playoff performer at dating all-star caliber guard, ay maaaring maging bagong leader ng backcourt nila. Si Peyton Watson ay kilala bilang young wing defender na may potential, habang si Darren Holmes ay isang mobile big na kayang umangkop sa modernong laro. Ang 2028 pick swap naman ay magbibigay ng insurance para sa hinaharap ng franchise kung sakaling bumaba ang standing ng Denver sa mga susunod na taon. Kung maisasakatuparan ang ganitong blockbuster deal, siguradong mag-iiba ang dynamics ng West at posibleng magsimula ng bagong era sa parehong koponan. Samantala, tahimik ngunit kalkulado ang galaw ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Sa halip na humabol sa malalaking pangalan, ang prioridad ng koponan ay makapagdagdag ng isang maaasahang wing defender na makakatulong sa pagpapatibay ng kanilang perimeter defense, isang aspeto ng laro na naging malaking kahinaan sa mga nakaraang season. Isa sa mga pangunahing target ay si Matisse Thybulle, isang elite perimeter defender na kilala sa kanyang mahabang wingspan, mabilis na instincts at kakayahang manggulo sa passing lanes. Kayang-kaya niyang harangan ang top scorers ng kalaban at gawing mahirap ang buhay ng sinumang perimeter threat. Bagamat hindi malakas sa opensa, sapat ang kanyang movement off the ball at spot-up shooting upang makapagbigay ng kontribusyon kahit hindi hawak ang bola. Isang player na mahalaga sa isang lineup na kontrolado ng high-usage stars tulad nina LeBron at Luka. Isa pang tinitingnang opsyon ay si Ayo Dosunmu, isang batang guard na may dalawang dulong kakayahan. Maliksi, agresibo at may natural na defensive instincts, si Ayo Dosunmu ay maaring magbigay ng bilis at energy mula sa bench o bilang spot starter. May potensyal din siyang maging mas malaking bahagi ng rotation sa pagdaan ng panahon, lalo na kung tuloy-tuloy ang kanyang development. Hindi siya flashy, pero consistent ang effort at disiplina sa depensa, bagay na swak sa isang team na naghahanap ng katatagan sa perimeter. Kung karanasan at toughness naman ang hanap ng Lakers, si Marcus Smart ang pinakakumpleto sa lahat. Isang veterano na may championship pedigree, defensive player of the year honors, at reputasyon bilang matatag na leader sa court. Kilala siya sa matinding pressure defense, hustle plays, at pagiging vocal presence sa gitna ng laban. Kung mapunta siya sa Lakers, maaari siyang magsilbing stabilizing force sa backcourt, lalo na sa tabi ni LeBron at Luka na parehong mas epektibo kapag may kasama silang defensive anchor sa perimeter. Bagamat iba-iba ang estilo at antas ng karanasan ng tatlong ito, iisa ang layunin ng Lakers, makahanap ng isang quality wing defender na kayang tumugon sa pangangailangan ng koponan sa depensa. Sa tamang pagpili, malaki ang maitutulong nito sa pagpapatibay ng identity ng team sa gitna ng malalakas na guard rotation sa Western Conference. Kayo mga idol, sapat na ba ang isang wing defender para sa Lakers? Mukhang buo na ang plano. Depensa ang tututukan para mas maging kumpleto ang kanilang core.